Ethan, ako po muna sa verse 7, then read the word of God responsibly. So verse 7, blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Sabay-sabay po tayo sa verse 10. I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Tayo po'y manalangin. Our heavenly and gracious Father, we thank you so much for what we learned, especially in the morning, that we should give back. For you are the one that gave us everything, oh dear God. How come hindi namin maibalik yung dapat ginagawa sa inyo, dear God. And this afternoon, we are studying the Word of God, especially in trusting you, dear God. Who shall we trust for, dear God? Mga po, madig-deeper namin ng salita at tumatak po sa puso't isipan ng bawat isa. All things we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. Maaari na pong maupo ang lahat. So, who should we trust? As we read the verse kanina, let me give you a few background during this time. Si Prophet Jeremiah ay niraise sa Southern Kingdom, which is yung Judah at Benjamin. Dito yung panahon kung saan divided yung Israel. May Southern Kingdom, may Northern Kingdom. As you all know, hati nga dito yung kingdom ng Israel, yung Northern and Southern Kingdom. Karamihan sa mga pinagsilbihan niya sa Judah, sa Kingdom of Judah, is yung mga wicked kings. Kung saan, tinutukoy silang wicked kasi tinatalikuran nila yung utos ng Diyos na huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. And iisa lang yung godly king na pinagministeryohan ni Prophet Jeremiah dito. Walang ibang kundi yung tinatawag na the last godly king na si King Josiah. Ito na yung after ng time ni King Hezekiah na isa ding godly king. Nung panahon na ito, karamihan sa mga Israelites parang tayo din. Kung saan sunod din sila sa uso. Sunod sila sa uso. Dahil kung ano yung makita nila sa karatig bansa na sinasamba nila, yun din yung gagayahin nila. Sa nag-create ng ganitong compromises sa bansang Israel, yung pag-aasawa ni Haring Solomon sa mga unbeliever. Dinalaw nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Ayun yung nag-umpisa na, yung nagkaanak na siya, nag-umpisa na mahati yung Israel. Ganun din, mag-umpisa na mawala yung true faith, yung totoong paniniwala. They started to base their faith on what they feel is right. And ayun yung nagsimula silang maglilok ng mga Diyos-Diyosan at sinamba nila yun. Nakalimutan nila yung instruction ng Diyos na huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya kung mababasa mo, yung entirety ng book of Jeremiah, ilang beses na banggit yung word na backsliding. I believe 13 times na banggit. Kasi ayun yung ngayon ang nagiging pag-ugali ng Israelita, they always backslide in their faith kasi nga nadadala sila ng kanilang emosyon at sarili nilang paniniwala. Now, what can we learn on this verse in our time? Kasi those are past events happened during during the time of the chaotic kingdom kung saan divided niya yung Israel. First of all, we shouldn't trust no man. Mababasa natin yan sa Jeremiah chapter 17, the verses 5, saying,
Yan. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and his heart departed from the Lord. So mga kapatid, di natin mapagkakaila na kung minsan nakabase ang pagkilos natin sa dikta ng tao, hindi sa kalooban ng Panginoon, na mas pinagtitiwalaan na natin kung ano yung pabor sa atin. Depende sa kung ano yung sabihin ng kaibigan natin. Minsan, mas magtitiwala tayo sa taong mapera, galante, dahil libre ka niya. O pagtitiwalaan mo siya dahil sa isang tao siyang napakalawak ng kanyang experience. Napakalawak ng kanyang experience, kung gano'n na siya katagal sa ministry, o karamihan sa atin nahulog tayo sa kung gaano ka-influensya. Kung gaano ka-influensya isang tao, kung gaano siya ka-famous. O kasikat yung isang tao. So mga kapatid, ang pagtitiwala sa tao ay pagsuway sa Diyos. Tingnan niyo yung level ng pagkakasulat yan. Sobrang bigat, grabe. Sabi dyan, cursed be the man that trusted in man. Susumpahin ka. Kasi sino ba namang di maiinis? Ikaw na nag-bless sa bansang Israel, ayun, imbes na magtiwala siya sa'yo, nagtatrust sila sa tao. Siya na yung nagpalaya sa bansang Israel nung time ng captivity nila sa Egypt. Tapos, yun, sino pinagkatiwalaan nila? Yung tao, yung gawa ng tao. Parang tayo din yan, mga kapatid. Pipiliin natin na mas pipiliin mo ba na magtiwala sa tao? Si Lord, yung may likha sa'yo. Siya din yung nag-provide ng kaligtasan mo. Siya yung, ligtas ka na. Sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tapos magtitiwala ka sa tao. On Isaiah chapter 2, verse 22 says, cease ye from man, whose breath is in his nostrils, wherein he to be accounted of. So ano bang ginawa sa'yo ng taong yan? Wherein is he to be accounted of? Dahil ba pinapautang ka niya? Di mo alam na siya lang siguro yung ginamit ni Lord para maging channel of blessing sa'yo. Para yun, makasurvive ka. In Psalm 146, the verse 3, says, put not your trust in princes, nor in son of man, in whom there is no help. Kasi, karamihan sa atin, lalo-lalo na yung mga kabataan, nagiging ganito yung pagtitiwala natin. Nagtitiwala tayo dahil may katungkulan yung isang tao. Governor, vlogger, member ng BINI. Kanino ka mas magtitiwala? Kay BINI ka ba? Kaya kanino magtitiwala sa mga taong sikat ba o sa Panginoon? Put not your trust in princes, kasi anong sabi diyan? There is no help. Wala naman silang nagawa para sa iyo. So mga kapatid, walang magagawa sa iyo ang pagtitiwala sa tao. Because ang sabi ng Biblia diyan, mas dadagdagan mo pa ang kasalanan ng kasalanan. So if you will read Isaiah chapter 30 verses 1, sabi diyan, woe to the rebellious children, saith the Lord, that take counsel, but not of me, and that cover with a covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin. Imagine that, guys. You may add sin to sin. Kasi ganun talaga mangyari. And that's what the Bible is showing us kung ganun yung nangyari sa bansang Israel. Binigyan na tayo ng example. Ganun nangyari sa kanila. They trusted on men. And anong nangyari sa kanila? Shouldn't we trust on men? As verse 5 and second part of it clearly saying, we start departed from the Lord. That's how humanity are.
kung saan, yun, alis na tayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. That's how humanities are. We are fallen in depravity. Definitely, our ways are imperfect. So we need our perfect God to guide our paths. Hindi yung mali ka na, magtitiwala ka pa sa mali-mali. Now, to solidify that statement, as we all knew, on Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short the glory of God. So, wala sino man sa atin. So, wala sino man sa atin yung talagang masasabi natin perfect. Walang sino man makakabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. And why should we trust on a certain man if his ways are not perfect? Why not trust the God, mga kapatid? So kapatid, walang kakakantuan ng pagtiwala mo sa tao because ikapapahamak mo pa ito. And second thing that we should learn about the verses that we have heard is to trust not your heart. Now we knew how angry our Lord is kung magtitiwala tayo sa tao. Baka naman di ka magtitiwala sa iba, pero mas pinagtitiwalanan mo yung sarili mo, yung bugso ng damdamin mo. So, mga kapatid, sobrang nakakalabot na nangyari sa mundo natin ngayon. That's what I truly felt. Kasi binabaligtad na ng mga tao yung sinasabi ng Panginoon. Binabaligtad na tao kung ano yung nasasabi dito sa Biblia. And that's how dangerous it is. Kaya kung may nakang Kristiyano tapos magbababad ka sa social media, madali kang madadaya eh. Kaya inuna siguro ni Jeremiah yung trust in man. Kasi mag-uumpisa dyan yung influensya ng iba. Tapos madadaya yung puso mo. Tapos dahil pabor sa'yo yung pinaniniwalaan mo, yun, mapapahama ka. Now, what I'm saying is that people nowadays have their own ideology. Na sasabihin nila, trust your heart. Follow your heart. Go for it. Kung ano na nararamdaman mo, ipaglaban mo. Pagbihira. Yan. Mag-ingat tayo sa ganitong advice. Mag-ingat tayo sa ganitong advice, mga kapatid. Feeling mo ay nakakabuti sa'yo, pero this will lead to sinful life to God. Ito yung strategy ng kaaway para mapahamak tayo. Now, why should not trust in our heart? Sabi dyan sa Jeremiah, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Mga kapatid, higit na mapandaya ang ating mga puso. Kasi kung minsan, ang basehan ng ating pagkilos ay nakadepende sa kung ano ang binubugso ng ating mga damdamin. Nakakatakot ng ganitong ideolohiya. Ano pa, yung dahilan kung bakit mas pinipili ng iba na, yung pinipili ng iba is, yun, mas pinipili ng kanilang bugsong ng kanilang damdamin. Yun yung dahilan kung bakit sumasamba sa Diyos-Diyosan yung mga Israelita. Bugso ng damdamin ang dahilan kung bakit nagkasala si David kay Bathsheba. Bugso ng damdamin ang dahilan kung bakit hindi nakapasok si Moses sa lupang pangako. Mas inuna pa yung galit niya, inampas niya yung bato upang mapainom yung mga Israelita. At hindi, malinaw na hindi yung inutos ng ating Panginoon sa kanya. Karamihan sa mga kabataan ngayon ay nadadala ng ganitong ideolohiya. Sa mga social issue pa lang ngayon, sinusulong na nga ng LGBT na sundin mo yung ano yung puso mo. Ang bihira. Di pa ba obvious yan na galing ito sa kaaway? Isa pa yung issue ng diborsyo, yung divorce. Na karamihan pag mapapansin mo, karamihan sa mga bumoboto doon, tayo ding mga Pilipino eh. Ang daming pabor sa diborsyo. Ang bihira. Mga kapatid, tunay ngang mag-ingat tayo sa ganitong ideolohiya. Ano pat, bugso din ng damdamin o ang metsa ng pagkagunaw ng Sodoma at Gomora. Ano pat, mas pinili na yung kanilang fleshly desire. Yamang nalalaman nila na, yamang nalaman natin na tunay na
mapandaya ang ating mga puso. Ano ba yung sabi ng Biblia? Kanino ba dapat tayong magtiwala? Sa ating huling puntos, trust in the Lord. So on the first 2 points shows that trusting in man and trusting on own heart will definitely endanger us. Now, sabi nga sa verse 5, susumpain tayo. But the Bible always has hope and promises. And there are always a positive side. Sabi dyan, may kabaliktarang statement dyan eh. Na pag nagtiwala tayo sa Panginoon, mas i-bless niya pa tayo. Sabi dyan, blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Pansinin niyo yung first word na blessed. Kabaliktaran niya ng statement sa verse 5 na curse. Ina-highlight niya na may positive output ang makuha natin kung mas magtitiwala tayo kay Lord kaysa sa ating mga sarili. Ano ba yung positive output na yun? Sabi dyan sa verse 8, for he shall be as tree planted by the waters, that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when the heat cometh. But her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. So, first of all, trusting the Lord will give us unshakable faith. Sabi dyan sa una, for he shall be as tree planted by waters, and that spreaded out her roots by the river. Pag nagtiwala tayo sa Panginoon, pagtitibayin niya tayo, gaya ng isang puno na nagkakalat ng ugat. So imagine niyo yun guys, yung establish yung pinaka-base mo, tapos tutubo yun. Yan yung define yung pagtitiwala sa Panginoon, hindi basta-basta natitinag. Yan, kagaya ng isang puno, nakakalat ng ugat. Hindi tayo basta madadala ng kung anong idoloho ng kamunduhan. Malayo tayo sa kung anong temptasyon o sa mga bagay na mapaghihina ng ating testimony. Ma-establish ang faith natin. Pangalawa, yung and shall not see when heat cometh na binanggit dyan. Hindi nga tayo magkakaroon ng mga pasakit, mga kapatid. Kasi nasa kalooban tayo ni Lord. Rather than receiving a chastisement na naranasan ng bansang Israel, naroon ng comfort mo kay Lord. Kasi the more you are in the Lord, the lesson that you are doing sin, and the lesson you are being chastised. Sa dulo ng verse 8, but her leaf shall be green, and shall not be careful in year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Nakakulugan lang na di ka lang i-bless the Lord spiritually, yung first blessing na nabanggit kanina na He will establish your faith and malayo ka sa anong tentasyon. But ano bang sabi ng verse dyan? Sabi dyan, but her lip shall be green and shall not be careful in the year of drought. In the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Nakakulagan lang, di ka lang i-bless ni Lord spiritually, but physically as well. Ibig sabihin sa verse, and shall not, yung parang pag-highlight sa pagkakasabi nila, shall not be careful in the year of drought. So imagine guys na nung time ng Israel na talagang tagutom sila. Pag tagutom talaga sila. Anong ginagawa ng panahon ng Israel? Ang ginagawa nila, meron silang mga storehouse kung saan nakitipid sila ng pagkain. Hindi nila iniimbak yung pagkain nila. Karamihan, pag tagutom talaga, marami sa kanilang namamatay. And the verse defined it that, sabi dyan, and shall not be careful. So, hindi ka magtitipid, hindi ka mag-iingat. Kasi pagpapalain ka ni Lord. Yan. Mga kapatid, ang pagtitiwala sa Panginoon ay magdudulot nga ng kasaganaan, imbis na sumpa. Kabaliktaran siya ng unang statement yan, verse 5. Imbis na magtitiwala tayo sa ating sarili o sa ating mga puso, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng katuwiran sa paanong paparaan. So, sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart, and lead not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him,
and He shall direct thy paths. Imbis tayo maligaw sa idoloyan ng kamunduhan, dapat niyang magtiwala tayo sa Diyos kasi siya yung magsasaayos ng ating pagkilos bilang isang Kristiyano. Marapat lang na mas magtiwala tayo sa ating Diyos. Tayo nga dapat yung nangunguna kasi tayo yung nakakalam ng katotohanan. Kaya bago ka humingi ng advice sa katropa mo, mag-pray ka muna. Bago ka sumangguni sa kung anong kaalaman na ibinabahagi sa kamunduhan, magbasa ka muna ng kanyang salita. So mga kapatid, baka naman sabihin nyo na dahil sinabi ko na wag na magtiwala sa tao, wag na tayo magtiwala kay Pastor o kay Brother Jomer o kaya kay Brother Rafi. No, that's not like that. Mga kapatid, kagaya ni Propeta Jeremiah, sila ay ginamit ng ating Panginoon upang ibahagi din naman ang kanilang natutunan sa kanyang salita. Ang problema lang yung iba is mas nakikinig pa sa kaidaran nila kaysa sa may gulang sa spiritual. Alam niyo ba na si Rehoboam ay isa sa mga hari ng Israel na anak ni Haring Solomon siya yung naging cause ng division ng Israel. At one of the causes of continuous idolatry. Mas pinili nila na sumunod mas pinili ni King Rehoboam na mas sumunod sa kaidaran niya kaysa sa may gulang sa spiritual. This men strictly follow what God given them. And I'm pointing out to those who are established in faith, and kay Brother Rafi, kay Pastor, they follow the Lord. So as a follower of God, they are definitely accountable kung may masabi silang mali. So it's okay na mag-consult sa kanila. To those who's matured spiritually. Isa pa, ang paglilingkod natin ay hindi nga gawa dahil sa impluensya ng tao, bugso lang ng iyong puso. Bagkus ito ay lubos niyang pagtitiwala sa Panginoon. On verse 10 says, I the Lord search the heart. I try the reins even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Ano yung bunga ng kanyang ginagawa? Mga kapatid, alam kung totoo ba ang paglilingkod mo. Alam ni Lord kung totoo ba yung paglilingkod mo sa Kanya. Dahil sabi ni Pastor, o dahil may nararamdaman kang feeling sa isang tao, doon ka lang maglilingkod. Mga kapatid, let's trust the Lord with all our heart. Magandang hapon. Amen. Pray. Tawagan po natin si Brother Rafi para.